72 na ang napaulat na namatay sa pagyanig ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Sa isang isa sa Medellin, isang sanggol ang himala nakaligtas ng matabunan ng malalaking bato ang kanilang bahay. Live mula sa Medellin, Cebu, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, paano nakaligtas itong baby? Julius, sa tulong yan ng mga magulang ng bata, tila kinover o hinarang daw nila ang kanilang mga sarili para nga hindi matabunan ng anak ng mga nagbagsakang mga bato. Pero nakakalungkot lang, parehong namatay ang mga magulang at kapatid ng kawawang sanggol. Kinailangang sumakay ng News 5 sa bangka para marating lamang ang isla ng Gibitngil sa Medellin, Cebu. Matapos ang nasa 20 minutong pakikipambuno sa mga alon ng dagat, sumakay din kami ng habal-habal o motorsiklo, marating lamang ang komunidad doon. Naabutan namin sa isla ang naghihinagpi sa sinanay Maribel Pilones. Namatayan siya ng anak, hipag at apo mula sa malakas na lindol nung nakaraang linggo. Sakit kayo. Nawa nga akong anak nga pinangga nga buutan. Gumagat. Aka na ganing nami problema, na ako'y problema din. Muna sakit yung guys ako nga ang akong anak nga mo'y makatabang. Mo'y gikuha sa Ginoo. Namatay ang mag-asawang sina Marwin at Catherine Pilones, pati na ang 6 na taong gulang nilang anak. Lahat sila natabunan ng buhay mula sa nangyaring rock slide. Nung mangyari ang malakas na lindol, ganito kalaking bato ang gumulong pababa mula rito sa tirahan na dinaganan yan. Halos yung sukat na ito ng bahay, kaya naman milagro ng may tuturing na may nabuhay pa mula sa insidente. Himalang nakaligtas ang 4 na buwang gulang na anak ng nasawing mag-asawa. Sabi ng mga nakakita, tila humarang daw mga magulang para hindi matamaan ng bato ang kanilang bunso. Walang anumang sugat ang sanggol ng ma-rescue. Marami ring iba pang bahay sa islang nasira. Nagkadurog-durog ang ilang bumagsak na pader. May mga mahahabang bitak din na nagsulputan. Natakot din daw mga residente na baka magka-tsunami nung maranasan ng malalakas na pagyanig. Matatak sa isip ko yung matapos na katapusan na namin lahat sir dito sa isla. Ginawa ko sa pamilya ko niyakap ko na naman din sila tapos iyak na naman. Naabutan pa namin ang ilan sa kanila na nagtatayo pa rin ng mga tent sa open spaces. Kakaba-kaba pa rin sila rito dahil sa walang tigil na aftershocks. Bagamat may mga dumarating na mga donasyon, nananawagan pa rin sila ng sapat na tulong mula sa pamahalaan, lalo't hindi ganun kadaling marating ang island barangay. Kailangan namin ma-repair namin yung bahay sir. Sa mga senador dyan sa Malacanang, tulungan nyo kami dito. Wala kayong pera. Kasi wala kaming pera sa ngayon. Bigla namang sumiklab ang apoy malapit sa munisipyo ng Medellin. Nag-overload kasi ang transformer sa lugar mula nang maibalik na ang supply ng kuryente sa malaking bahagi ng bayan. Mabilis namang naapula ang sunog at wala rin naitalang nasugatan. Julius, kahit patuloy ang nararamdaman mga aftershocks dito sa lugar, nagpapatuloy din yung ginagawang pag-iinspeksyon at assessment ng mga engineers sa mga napinsalang gusali gaya na lamang itong nasa likod ko na San Ignacio de Loyola Parish dito nga sa bayan ng Medellin. Ang pinakarekomendasyon, kailangan ng gibain at i-demolish itong naturang simbahan dahil hindi na ito pwedeng mapakinabangan lalo't hindi na safe itong lugar. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.